Sino? Sino itong dalawang sikat na legislador? Ang isa ay paborito sa Quadcom at ang isa naman ay rena ng Senate hearing na matapos magmarunong sa usapin ng batas, investigation at hustisya ay biglang lumubog at nakatikim ng maanghang na salita mula sa ating batikang political analyst. Mismong ang kanilang palpak na interpretasyon sa saligang batas. Bistado na. Hindi ito basta haka-haka lang mga kababayan. Ito ay may dalang matinding resibo. Panoorin ninyo kung paano nasupalpal ang kanilang naratibo tungkol sa sinasabing case at impeachment trial moves. Itong shocking truth na gustong itago sa inyo sa Senado. At ngayon, rerekitahin natin yan dito sa hashtag #WalkWith. Pero bago tayo pumunta sa malupit na legal breakdown, tanungin muna natin bakit ito mahalaga sa ating kabuhayan. Ha? Ngayon mga kababayan, lalo na sa ating mga OFWs at ang mga mamamayang Pilipino nagpapawis para sa araw-araw na kabuhayan. Bakit ba tayo nag-aaksaya ng oras sa politika na ito? Dahil ang perang ginagastos sa pabalik-balik na investigasyon na yan sa Senado at Kongreso ay galing sa buwis ninyo. Kapag ang isang mambabatas tulad ni Representative Gerbil Luistro at Senator Risa Hontiveros ay gumawa ng grandstanding pero palpak palang legal foundation, sino ang lugi? Ang buhay at kabuhayan ng mamamayan, ha? Sa halip na gumawa ng kapaki-pakinabang na kasunduan o batas, nagiging tablado ng politika at panggigipit ang gobyerno. Attorney Gerbil Luistro, ha? Kilala ka naming abogado. Senator Rizon Tuberos, matagal ka na sa Kongreso, dyan sa House of Representatives at sa Senado ngayon, ha? Pero nang humarap sa totoong Supreme Court jurisprudence at legal logic ng ating batikang analyst, mga kababayan, parang pinitpit na luya. Akala ko ano no? Anyway, pinitpit na. Pinitpit na luya pala mga kaibigan, no? Mag-comment po kayo dyan. Tignan ninyo ang resibo, ha, mga kaibigan, ha? Ay nako, una kay Representative Gerbil Luistro sa mga nakaraang Quadcom hearings. Todo posturing. Mahilig po sa magpostura. Anyway, si Luistro sa usapin ng due process at self-incrimination. Pero ano ang isinagot ng ating batikang analyst? Supalpal. Pinalabas ninyo na kayo lang ang may hawak ng absolute authority sa investigation, pero nalilimutan ninyo ng probisyon ng saligang batas sa Bill of Rights ay mas mataas pa sa alinmang House rules. Iyon ang totoong probisyon ng batas. Pangalawa, kay Senator Rizon Tiveros sa Senado. Todo giit si Risa ukol sa pananagutan at tila naghahanda na para sa isang impeachment trial o criminal case. Pero pinukpok siya ng ating analyst sa mismong kakulangan ng substantive evidence at puro hearsay at political drama lang, ha? Ito ang aral dito, ha? Hindi pwedeng idaan sa emosyon o pamilya drama ang pagpapatakbo ng katarungan. Kapag legalidad ang pag-uusapan, resibo at probisyon ng batas ang lilitaw, hindi ang inyong political agenda, mga kaibigan. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang usapin. Bago natin ibigay ang huling hatol, kamustahin muna natin ang ating mga kasama sa buong mundo, ha? Mga kababayan, oras na para sa ating global roll call. Tutututun-tun-tun. Saang sulok ka man sa mundo naroroon ngayon, ha? Middle East, Hong Kong, Taiwan, Canada, US, o saan mang probinsya sa Pilipinas. Mag-iwan ng komento ngayon din. Ngayon din. I-type ang inyong lokasyon at ang salitang hashtag #FactFirst. Ngayon, salamat sa inyong patuloy mga kaibigan. Salamat sa inyong patuloy pagsubaybay. Kung sa tingin ninyo ay mahalagang nakakatulong sa ating mga legal breakdowns para mabuksan ang mga mata ng publiko at mailantad ang shocking truth, feel free to support the channel via Super Thanks o sa pag-join sa ating YouTube channel membership. Itong dahilan kung bakit tayo tuloy-tuloy sa paglaban para sa hustisya. Together, we are on the road to
100,000 subscribers. Medyo naantala lang po, 23,000 plus 100 na, Pero anyway, 100,000 subscribers po yan para maipakita ang lakas ng ating komunidad na hindi nababayaran at hindi naluloko ng political circus. Ngayon, para may engagement naman tayo, question for the day. Sa tingin ninyo mga kababayan, dapat pa bang ipagpatuloy ang ganitong uri ng Senado at Quadcom hearings kung nagagamit lang ito sa pamumulitika? I-comment ang inyong sagot sa ibaba mga kaibigan. No? At para sa ating huling punto, ito ang pambansang paalala at hatol nila. Nako mga kaibigan, talagang, alam nyo, seryoso po, si Rizon Tiveros ay plano pong tumakbo, So, Riza na. Wala. Matatalo po yan. Sinasabi na po natin. Matatalo po yan. Sa survey na nga lang, 0.01. Baka mas mataas pa si Torre, mga kaibigan. So, talo po yan, Wala po, Ngayon, hindi na po siya magre-re-electionista, Ngayon, sa 2028, buburahin na po natin yung mga yan. Dahil ang i-elect na po natin Pangulo ng Pilipinas ay si VP Sara Duterte. Okay, burahin na po natin yan. Kalimutan na natin si Riza Ontiveros dahil hindi na po, Ngayon, tatakbo po yan sa 2031. Burahin na po natin yan, Ngayon, si Bam Aquino nga lang, nakabalik, Grabe, nakabalik talaga, Sayang, dapat nabura na natin yan kasi natalo siya nung nakaraan, Okay? 2022 hindi siya tumakbo pero 2019 talo siya. Okay? Mga burahin na po natin Lacson, Soto, burahin na po natin sa mapa ng politika. 'Di ba? Grabe kasi. Tapos ito si Jervil Luistro, parang postura ng postura. Pero halata mo naman na hindi talaga makasabay sa mga abogado ng defense lawyers defense team ng ating pangalawang Pangulo VP Sara Duterte pagdating ng eleksyon. Pagdating dyan sa impeachment trial, kitang-kita mo naman na walang-wala talaga siya, mga kaibigan, tapos minsan nagtatanong pa si Riza Ontiveros na kung ano-ano na para talagang nagtatanggol sa prosecution team naman, Grabe yung mga prosecution team. Alam nyo, parang 3 pa lang ang nakita ko sa prosecution team, Na tumayo. Okay? Sino ba 'yon? Defensor, yung sa Iloilo. Okay? Ay ngayon, meron siyang kababayan na makakasuhan ng graft, nakapagpiyansa. Hindi natin alam kung baka kasama, hindi po natin alam. Allegedly lang naman. Pangalawa, si Jokno, Okay, pangatlo, si Gerbil, at pang-aman si Ligutan. Yan, yun pa lang naman ang nagtatayo diyan. Hindi po natin alam. Ito si Ridon, putik pa. Anyway, hindi po ba? So, ang hatol nila, ang politika sa Pilipinas ay hindi teleserye. Kung saan pwedeng umarte at magmamagaling ang sino mang gustong magpa-impress sa media. Kay Representative Jervil Luistro at Senator Riza Ontiveros, ang leksyong dito ay simple lang. Bago kayo magpakawala ng mga akusasyon o legal theories, siguraduhin ninyo na hindi kayo mabebistado at masusupalpal sa mga totoong nakakaintindi sa saligang batas. Ang kailangan ng bayan ay good news, tunay na hustisya at proteksyon sa kabuhayan ng masa. Hindi ang walang katapusang panggigipit sa political opponents. Hanggang sa muli mga kababayan, ako ang inyong lingkod. Patuloy na magpapakain ng katotohanan, magnanavigate sa batas, magbubunyag ng resibo. Ito po ang #WalkWithLan. Mag-subscribe, mag-comment at maging bahagi ng katotohanan. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat ang marami. Mabuhay po kayong lahat.